Why will they put why will your staff put No, a it's meme not about towards China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and oranges, President. Mr. No. President. But I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Okay. Hindi ba siya anak? Ang nakalagay dito, the person's immediate family shall include his or her spouse, fiancé, parent or child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, etc. Mga kababayan, magandang oras po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo para patunayan na sinungaling si Bongbong Marcos. Dinala si ex-President Rodrigo Duterte sa Hague. Pinahuli. Hindi dapat dahil tayo may sariling sistema, may sovereign nation tayo, may sarili tayong justices, insulto sa justice system natin. Hindi dapat dinala sa Hague. Para patunayan sa inyo, kahapon lang, nag-meeting na ang kabinete ni President Trump. Ayan na mga kababayan ang pasabog ni Governor Chavez Singson. Si Tatay Digong makakauwi na. Nag-meeting na daw po si Trump para pauwiin na si Tatay Digong sa Pilipinas. Mga kababayan, good news po ito. Bago natin tunguhin ang ating mga detalye, ako po muna ay makikisuyo sa ngayon pa lang nakabisita sa ating channel. Guys, paki-like naman, paki-share, paki-subscribe na rin ang ating channel. No, ho? At pakipindot ang notification bell all para lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. At sa mga matatagal na, maraming salamat sa inyo mga kababayan sa inyong walang sawang pagsuporta at pagla-like, pag-share. Okay? Wala pong bayad yan mga kababayan. Hindi po mananakawan ang inyong mga bulsa dyan. Basta mag-like lang po kayo at mag-share. Okay mga kababayan, diretsoy na po natin itong pasabog. Grabe po itong pasabog ni Governor Chavez Singson. Pero ituloy po muna natin, ito pong kay Senator Alan. Si Senator Alan kasi ngayon, pinag-iinitan nito pong mga tambalos-los mga kababayan. Ano ho? At malapit-lapit na rin. Mukhang target talaga nila, ubusin. Ano ho? Ipakulong lahat ito pong mga kaalyado ng mga Duterte. Mga kababayan, kunting taste na lang. Kunting taste na lang, ano, katulad ng Senator Marcolita, sino bang mag-aakala na makukulong, ano ho? Pero nakulong eh. Pero mga kababayan, hindi naman siguro nila mauubos yung 32 million ng mga Pilipinong sumuporta kay BP Inday. Darating at darating na po ang 2028 at mapapalitan na po yung mga yan. Ano ho? Ito po muna ang mga video kung saan sariwain natin kung bakit galit na galit ito pong mga kalaban ng mga Duterte dito kay Senator Alan Cayetano. Panoorin natin itong video na ito. Ng isang linggo, walang tulugan. Iprepresenta po namin anywhere, anytime, any place. In fact, Mr. Chairman, may dala na po kami. Kung gusto nilang makita ang ebidensya, ito po, dala namin. Mr. Chairman, have an account in other parts of the world? That is none of your business. No, it is the Filipino people's business. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. 205 million po. Pork barrel po yon ng hindi ng tatay niya pero siya. Kung may ebidensya man kontra sa akin, alam natin gagamitin po ng pamahalang ito. Kita nyo mga kababayan, ang grabe pala, 205 billion US dollars ang ninakaw ng tatay nito. Mukhang mas malaki pa yata ang nanakaw nito si Marcos ngayon mga kababayan. Ako po, mayroon din kasi ditong video itong si attorney Wing. Mamaya mga kababayan, tuloy na muna natin to. Dahil Anong forma ang pinagsasabi mo? Ikaw ang hindi pumorma dito. Mali. Nasabihan niya ako na hindi ako papaporma. Ganito na malayo. Sabihan mo ako, hindi mo ako papaporma dito. Paulit Thank you, Mr. Chairman. I made my point.
Paulit, there's no such thing as 23 billion sa paulit-ulit na tayo DPWH. kanina Thank pa you, Mr. ng Chair. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Nabuong ka na na. Tingnan mo yung babae doon sa likod, mga kababayan. Tapusin natin na maayos to. Ang tama niya na sinabihan. Nabuang Kanaday. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put why will your staff put No, a it's meme not about towards China, it's about decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. But I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Okay. Hindi ba siya anak? Ang nakalagay dito, the person's immediate family shall include his or her spouse, fiancé, parent or child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, etc. Pero si Erwin at si Rafi, paano ko rerespetuhin ko? Paano ko rerespetuhin? Di ba, alam ko kung sino kayo at anong ginagawa nyo. Alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos araw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic. Yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng contractor. Quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI, si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. So, ito po Sir may Chair, magkaiba po yung personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po. po personal Pero, knowledge yun. alright, So I'm not we're lawyers here, so we discussing- have to make that I am diba? not a lawyer, Yeah. Mr. Chair. Yeah, pero but ang sinasabi this is a ko legal po, matter, so we have to be Hindi lang clear po about ito it. this act. Yes, but Wala Senator po Risa, tayo. if I Minsan go pala, here if I and just go- say, I This, go here and say na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, magre-react ka eh. Mr. Kariro to ng mga taga-DFA, hindi Mr. pwedeng Chair, chismis or hearsay ang gagawin natin dito. Doon ako Ayan, mga kababayan. Galit na galit sila dito kay Senate President Alan Cayetano kasi nga po lahat sila ay hindi po makaporma. Kaya ngayon ang gagawin nila, pinagtutulong-tulungan para ipakulong. Ganyan po kagago itong administrasyong Marcos na ito. Dahil nga mula pa pala sa kanya noon, ito talagang debate nito dito talaga unang umiyak itong si Marcos dito kay kay Cayetano, mga kababayan eh. Ito naman si pagkakano ko si Mike Arroyo yata ito, asawa yata ito ni di ba? Ni Gloria. Ng isang linggo, walang tulugan. That is none of your business. 'Di ba? Ito yung unang issue. Hindi niya inatrasan. Ito naman si Marcos no sa debate noon. Hindi rin nakaporma itong si Marcos. No, it is the Filipino people's business. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. 205 million po, pork barrel po yon ng hindi ng tatay niya pero siya. Kung may ebidensya man kontra sa akin, alam natin gagamitin po ng pamahalang ito. Ayan mga kababayan si Marcos Jr. hindi po nakaporma dito kay Cayetano noon. Ano pala, 10 billion US dollars ang ninakaw ng kanyang tatay. Dahil Ito naman si Trililing, mga kababayan. Hindi kita papapurmahin, no? Yan. Pati si Binay, mga kababayan. Si Nancy Binay. Wala pong wala pong inatrasan si Cayetano mga kababayan. Kaya ngayon, di po sila mananalo sa pagdating sa debate, no? Hirap na hirap po sila rito kaya ang gagawin lang nila, kasuhan na lang natin ito. Ulong na lang natin ito kasi hindi tayo manalo Diba? Para matahimik na to. Magtagumpay man kayo ngayon, 2026, 2027, 2028, labas na rin yan. Ako mga kababayan, maniwala kayo sa hindi. Ako, malaking paniniwala ko. Makulong man nila lahat ng mga senador. Maniwala kayo, itong magkapatid na Cayetano, mukhang makukulong din to. Si Legarda mukhang makukulong din. Si Senator Robin mukhang makukulong din. Ang matitira na ng sorry. Baka matira na lang dito, pati mga bilyar, baka makulong din yon. Ang matira na lang dito mga kababayan, baka si Senator Amy na lang. Pero baka makulong din yon. Pero kahit makulong na lahat ang mga kaalyado,
ng administrasyon o ng Pangulong Duterte or ni VP Sara ay 1 taon na lang yan mahigit, mga kababayan. Ako naniniwala makakalabas yan. Tingnan nyo nga si Dilima, di ba? Hindi naman aakalang makakalabas yan. Aminado na nga, di ba? Di ba? Nagpapasok, labas-pasok yan doon sa kulungan. Aminado na lahat eh, pero nagbaliktaran. Tingnan nyo, mayor pa ngayon, congresswoman pa siya ngayon. Mayor pa yung si Sherwin na aminadong drug lord. Ganyan po sa ating bansa, mga kababayan. Kaya wag po kayong mag-alala. Pero itong dapat natin ipag-alala, panoorin po nyo nito, mga kababayan. Ayoko po kasi kayong bigyan kagad ng unang stress eh. Bago natin puntahan si Governor Chavit Singson na talagang si Tatay Digong ay sa malaot at sa madali makakauwi na. Panoorin po muna natin itong si ano. Ito kasi ang hindi natin pwedeng baliwalain, mga kababayan. Paki-screen record nyo na rin or kaya paki-like nyo na rin po itong video ito kasi kailangan po natin mapanood, mga kababayan, ang buong video ito. Mga kababayan, Sana walang copyright. Mukhang may background music eh. Hinaan ko lang ng konti. Sana hindi to copyright, mga kababayan ha. ayon kay Ma'am Cora Guidote, isang CPA at dating direktor sa Investment Relations sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang ating international reserves ng bansa ay $104.7 billion. Pero ang utang Magkano? ng ating gobyerno, BBM, ay umabot na sa $101.3 billion. 101.3 billion dollars na po ang utang sa panahon ni Marcos Jr. Yung pera lang po pala natin, ang reserve natin 104. 2 billion na lang mahigit. 104.7 billion. Ang ating international reserves ng bansa ay $104.7 billion. Pero ang utang ng ating gobyerno, BBM, ay umabot na sa $101.3 billion. $101.3 billion, 19 trillion pesos. Oh. So kung ganon, kung $104.7 billion lang ang international reserves natin, kung pabayaran sa atin lahat yan, ang matitira na lang sa international reserves natin ay $2.4 billion na lang. Abay, BBM, bago mag-end ang termino mo, baka maubos mo pa itong $2.4 billion namin. Bibenta ka na naman ng gold na hindi namin alam saan mo dinala. Mga kababayan, hindi lang bagsak, failure ang BBM bilang president. Abay, lulubog pa tayo sa utang. Tama na yan, BBM. Tama na yung pangutang mo. Nuclear plant ka pa dyan at rocket ship. Utangan mo na. Utang ka na naman para magpagawa mo yan, para ipagsikat mo na. Naging presidente ako ng Pilipinas, nagkaroon ang Pilipinas ng rocket ship. Baka rocket. Di rocket. Mga kababayan. Ayan, mga kababayan. Ang status pala ng ating bansa, mayroon po pala tayong 104, kung higit kumulang, 104 billion dollars na reserve. At ang utang na pala ng ating bansa ngayon ay mayroon na pong 101 billion dollars. Humigit kumulang na lang po 2 billion dollars ang ating reserve. Kung ikakatumbas po sa utang natin ngayon na 19 trillion pesos. Pagka ibinayad na pala lahat yan, mga kababayan, bankrupt na po pala, bagsak na po pala ang ating bansa ang nagkataon, mga kababayan. At ngayon, may pangamba pa dahil itong si Marcos Jr., bago po magtapos ang kanyang zona, mayroon siyang sinasabi na magkakaroon daw ng racket. Alam naman po natin na wala po tayong kapera-pera, tapos magkakaroon pa siya ng racket. Baka naman racket talaga yan. Racket nga, racket.
na pagkakakwartahan. Ipapangutang na naman yan mga kababayan. So talagang masi 0-0 na po tayo. Zero balance na po tayo pag nagkataon bago pa bumaba itong si Marcos Jr. Napakapanganib po nito mga kababayan na kanyang desisyon. Ito po desisyon po ng isang taong wala pong pakonsuelo, wala pong pakialam sa ating bansa mga kababayan. Grabe, mayroon po tayong ganitong klaseng presidente. Grabe kayo talaga mga kababayan, ano? Tindi. Ang tindi nitong ating presidente na ito. Dahil dyan, ang ginawa niya doon po sa ating presidente na na nagmalasakit sa taong bayan, yon pinakulong niya, pinadala niya sa dahig, mga kababayan. Ano ho? Yan po yan. So, nakakatakot po itong pinabalita ni Atty. Rowena Guanzon. Ano ho? Ayon daw po sa isang economist, no, profesor, ay ganyan na po ang kalagayan ng ating bansa. Kaya tingnan nyo po ang ating mga kababayan kung gaano na po kagalit ngayon. Ito po ang ating mga kababayan sa nangyayari pong nakawan sa ating gobyerno. Panoorin po natin si Ako si Joel Bendanya. Isa akong maintenance, sumasahod ng 700 a day. Sapat ba sa pamilya yung sweldo o kulang? Bilang isang nangungupahan, hindi. Nababalita na may mga politiko na dinedelibera ng pera. Hindi lang sobre, kundi mali-maletang cash. Ano pong masasabi nyo tungkol dito? Sa una-una, mga sino dapat managot? Walang susuko. Patuloy lang. Ayan mga kababayan. Wala pong susuko, patuloy lang po tayo. Nakakaawa po ang sitwasyon ng ating mga kababayan ngayon. Ano ho? At ang isa pa sa nakakaawa mga kababayan, ito. Ito talaga ang matinding nakakaawa ngayon ng sitwasyon ng ating mga kababayan. Nakikita nyo po yan mga kababayan, yung picture na yan? Nakikita nyo, ano pong yung nababasa dyan? Di ba yan nakakaawa? So, basahin ko lang po. Post po ito ng Daily Tribune mga kababayan, 15 hours ago. Sabi dito, disobre na, honorable pa. Ito po yung title ng Daily Tribune 15 hours ago na post. Ito po yung pera ha. The family that lost its home in a fire was made to wait 2 weeks. Return repeatedly in swallow its pride for 200 in aid. Nahiya pa ako i-open to sa opisina nyo. Mas nakakahiya pala yung laman. Marby Amistoso, the Antipolo resident, said they asked for help, not charity, and questioned why election watchers get 500 while fire victims get less. The post also accused a councilor abusing a live stream of their burning house to go viral, then offering no aid beyond questions and demands for requirements. Hindi sa ungrateful kami pero sana di nyo maranasan masunugan at paghintayin ng 2 linggo, 2 weeks for 200 pesos. Ang hiya, ano mga kababayan, ano? Antipolo City pala itong nangyari mga kababayan. Nasunugan daw po sila at 2 linggo pinabalik-balik. Nahiya pa daw siyang buksan ang sobre na ibinigay kasi nga humingi sila ng tulong para daw po sa ayuda. Hindi for charity. Ayuda kasi nga nasunugan eh. Abay, mas nakakahiya pala ang laman mga kababayan. Nakasobre pa, 200 pesos lang. Ayan no, Honorable City Councilor, 2nd District, Antipolo City. Ganyan po ngayon kinakawawa nitong Marcos era, ito pong ating mga kababayan. At sabihin naman, bakit anong kinalaman ni Marcos dyan? Antipolo yan. Dibaga ganyan din naman ang ginagawa ng nasyonal? Nakarampot na mga ayudang binibigay.
Sabi pa nga dito ni Sir, mabuti pa yung mga watcher pagdating sa eleksyon, 500 ang binibigay. Samantalang sa amin, magkano lang ang binigay? 200. Ito hindi po ito charity ha. Ito po ay aid. Ayuda dapat ito kasi nga nasunugan sila. Nagsabi na lang siya, sana hindi kayo masunugan. Ganyan po ngayon kawawa ang ating mga Pilipino. Dahil po dito sa ginawa nito pong Marcos Jr. na ito, na yung Pilipino na nagtatanggol sa mga Pilipino ay kanya po ngayon pinadala dyan sa dahig. Dahil dyan, mga kababayan, ito na po, Amerika na mismo, ay gumagawa na ng paraan para makauwi na si Tatay Digong dito sa ating bansa. Panoorin natin ang buo itong video ni Governor Chavit Singson. Mga kababayan, magandang oras po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo para patunayan na sinungaling si Bongbong Marcos. Dinala si ex-President Rodrigo Duterte sa Hague. Pinahuli. Hindi dapat dahil tayo may sariling sistema, may sovereign nation tayo, may sarili tayong justices, insulto sa justice system natin. Hindi dapat dinala sa Hague. Para patunayan sa inyo, kahapon lang, nag-meeting na ang kabinete ni President Trump. Ito, basahin nyo yung pinag-usapan nila, pakinggan nyo sa Facebook ko. Ilalabas ko yun na maling-mali ang ginawa ni Bongbong Marcos kay President Rodrigo Duterte. Maling-mali talaga ang ginawa ni Bongbong Marcos dito kay Pangulong Duterte. Kita nyo naman mga kababayan itong video na ito, di ba? Ito yung panahon na nagkaroon po ng hearing sa Senado. Balikan lang natin saglit ito mga kababayan ha. Mr. President. But I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Ayan o, di ba napapanood natin ang video noon na sinasabi ni Torre, 2-star na ako, hindi ko papapasukin si VP Sara. At saksi po tayo dyan na hindi po nakapasok si VP Sara. Dahil na-cover po natin to ng live, nandoon lang po sa gate 1 ng Villamor Airbase si VP Sara, hindi po siya pinapasok. Tama? Yes, sir. Okay. Hindi ba siya anak? Ayan o, tama, di ba mga kababayan? O, sumagot naman si Torre. Tama, yes sir. Tama naman talaga, di ba? Totoo naman yung nangyaring gano'n eh. Allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Okay. Hindi ba siya anak? Ang nakalagay dito, the person's immediate family shall include his or her spouse, fiancé, parent or child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, etc. Yan mga kababayan, yan ang sinasabi natin. Kaya tayo naniniwala mga kababayan na ito po ay kidnapping ang ginawa nitong si Unggoy. Di ba? Kidnapping po ang ginawa dito kay Tatay Digong kasi hindi po pinayagan. Samantalang, di ba, mayroon pong tinatawag na Miranda Doctrine na may karapatang ka manahimik, may karapatang kung kumuha ng abogado. Kung wala kang abogado, mayroon ibibigay sa iyo ang ating gobyerno. Alam mo yan, sabi mo nga, yabang-yabang mo nga dyan. 2-star general na ako, sir. Oh. Ako na yung pinakamataas dito. Which is hindi ka pa naman talagang PNP chief that time. Di ba? Kayabang nitong Torre mga kababayan. No? Darating din talagang araw. Ano kaya kung sa kanya rin mangyari yun, ano? Na biruin mo isa kang general, naging PNP general ka, naging PNP chief ka. Pagkatapos hindi ka babasahan ng Miranda Doctrine, itatapong ka rin sa ibang bansa. Sa tingin niyo mga kababayan, justice ba pagka mangyari kay Torre? Kasi sa tingin ko mga kababayan, mayroon at mayroon talaga Duterte. Magtagumpay man sila dito kay BP Inday Sara, ang dami pa rin po Duterte. Tiyak may Duterte talaga. Kahit nga hindi Duterte eh. Ito ako, personal ko lang ito paniniwala mga kababayan ha. Napapag-usapan lang namin ito mga kapwa-vlogger. Napag-usapan lang namin ito ni kaibigan nating partner Badong Satilis. Para sa akin, di ako nangangamba mga kababayan eh.
Kahit maano si Bipinday Sara, well, hindi ako naniniwala na may impeach si Bipinday Sara kung hindi po nila tatarantaduhin, hindi po nila bababuyan ang ating hustisya. Di ba? Pero kahit si Senator Ruben, hindi nila kaya yan mga kababayan pag si Senator Ruben ang halimbawa lang, worst case scenario, di makatakbo ang mga Duterte, si Senator Ruben ngayon. So, nakita ko kay Senator Ruben sa pagmamalasakit sa bansa, naku, hindi sila obra mga kababayan. Kaya sa tingin ko, hustisya ba mga kababayan pag sakasakaling itong si Torre bilang isang PNP chief, hindi siya nagbasa ng Miranda Doctrine at dinala na lang si Tatay Digong papuntang dahig? Kung gawin ito sa kanya, sa tingin nyo ba, justice din yan? Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Comment nyo nga, interesado ako marinig kung yung ginawa ni Torre kay Tatay Digong, ginawa ni Torre sa KOJC, kay Pastor Kibuloy, kung mangyari sa kanya, justice din kaya yun, mga kababayan? Justice din kaya yun? Sige, comment nyo lang po ha. Tuloy natin ito kay Governor Chavit Singson. Paki-record nyo po ito mga kababayan kasi nga sinasabi, paki-share nyo po. So inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, maiuwi din natin si ex-President Rodrigo Duterte. Ayun mga kababayan, inaasahan natin sa lalong madaling panahon, maiuwi natin si Rodrigo Duterte, si Tatay Digong. Na kinakatakutan ni Bongbong Marcos dahil sa mga malaking nakawan na ginawa nila na binibintang sa mga congressman, kontraktor, mga senador, lahat. So, etong patunay na maling-mali si BBM sa sinasabi na paghuli kay President Digong Duterte. Alam nyo mga kababayan, alam mo itong video na ito ni Governor Chavit Singson, alala ko tuloy. Lalo kong na-realize, no? Ano ba isa sa importansya kung bakit si Tatay Digong pinadala ni Marcos Jr. dahig? Bakit? Kasi si Tatay Digong mga kababayan, nag-iikot po sa buong Pilipinas at hindi po nila napipigilan. Natatandaan nyo mga kababayan, di ba? Kasama-sama tayo sa mga maisog rally. Ibo, sa Tagum, sa Bulacan nga, di ba? Kahit mapigilan pa nila doon sa Bulacan, magkakaroon ng press con sa ibang lugar, mga kababayan, magsasalita si Tatay Digong. At dito ko ngayon na-realize, mga kababayan, bakit kailangan kayang-kaya naman ni Marcos, si BP Sara dito eh. Kayang-kaya naman patahimikin, di ba? Kayang-kaya naman eh. Pero, bakit kailangan ipakidnap pa si Tatay Digong at ipadala dun sa dahig? Bakit? Ito ang na-realize ko sa video ito. Ngayon lang mga kababayan ha. Ngayon ko lang ito na-realize, promise. Na-realize ko. Kasi kung si Tatay Digong ang nandito sa Pilipinas, hindi talaga tuluyang magagawa ni Marcos itong mga ito. Bakit? Tingnan niyo yung GAA. Hanggang ngayon, di ba, okay ang inaksyon na ngayon ng Supreme Court? Pinagpapaliwanag na sila doon sa 2025 GAA. Yun yung last, no? Tatlo sila dyan. Congressman Ongab, Atty. Vic Rodriguez, Tatay Digong. Pinasabog po nila yan yung BICAM, mga blanco sa BICAM report. Na pagdating sa GAA, puno na. At ito nga, sumabog ang issue tungkol sa GAA na yan. Napakalaki po. Yan nga ang tinaguriang the most corrupt budget of all time in the history of the Philippines. Itong 2025 budget. Si Tatay Digong din ang nagbulgar ng pera ng gold reserve na ibinenta nila. Ngayon, paano mo nasabi, BMR, ano bang significant talaga? Bakit kailangan pa si Tatay Digong papunta sa dahig? Ito yun. Kasi kung nasa dahig na siya, hindi na siya pwedeng makapagsalita. Kung samantalang nandito siya, oo nga, kayang-kayang kontrol ng mga Duterte ni Marcos Jr. Pero yung bunganga, yung pagsasalita, kakalat pa rin sa buong bansa. At ito yung matindi dyan. Kahit wala na sa kapangyarihan si Tatay Digong, naniniwala ang taong bayan sa kanya. Kahit taga-Norte ka, Northern Luzon ka, kahit kalahi ka ni Marcos, kababayan ka ni Marcos, kababayan ka ni Line, Bicol, pag nagsalita si Tatay Digong, maniniwala ka. Bakit? May pruweba na. Sinabi ni Tatay Digong, yung laglag bala dyan sa
Subukan nyo. Magtanim-tanim bala kayo, laglag bala, palamong ko sa inyo yung bala. Anong nangyari? Tigil. Di ba? Oh. Sabi niya sa mga OFW, ang passport ninyo, 10 years na. 10 years na. Driver's license, 10 years. Nangyari? Nangyari. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Mayroon pong palabra de honor si Tatay Digong sa kanyang sinasabi. Ibig sabihin, kumbaga, ilista mo na. Pag nagsalita si Tatay Digong, considered as a cash na yun. Katotohanan na yun. Yung mga panahon na yun. Ito yung kinatatakutan ni Marcos Jr. Kaya ang ginawa niya, sige, padala sa dahig yan. Kahit kidnapin na lang natin. Tore, sige, gagawin kitang general, PNP chief. Magawa mo itong mission na ito. Nagawa ni Tore. Kaya napakalakas ng loob ni Tore, di ba? Kaya hindi ako magugulat balang araw pagka hindi na presidente si Marcos. Iba na ang presidente, mga kababayan. Marami po ang makakasuhan. Kasi, tingnan nyo ha, marami pong mga kasuhan, pati mga abogado, pati mga huwis, malamang mga kababayan. Kasi nga pinabayaan nila eh. Pati itong ICC, baka tuluyan na po yan, lalo na si BP Inday, tuluyan na po yan madismantle. Kakasuhan po yan ng iba't ibang mga bansa. Russia, China, Amerika, Israel, Philippines. Babakbakan po yung ICC na yan. Ang iba't ibang mga bansa magsasama-sama para i-dissolve. Kasi ginawa po nila kay Tatay Digong, isa pong wala po sa katarungan, wala po sa hustisya. Mayroong Rome Statute na kasulat doon, kailangan padaanin muna sa local judicial authority o sa korte ng nakakasakop sa isang mamamayan doon. Hindi nila ginawa eh. Hindi nga pinapasok ang pamilya. Abogada, yun ang sinasabi ni Tatay Digong. Abogada ang anak ko, siya ang aking abogada. Hindi pinapasok ni Tore. Ibig sabihin lang nito mga kababayan. Malinaw po ito sa sikat ng araw. Great, paglabag sa batas ang ginawa po nila. Mapa lokal at international. Kaya, iis-tiisin lang muna natin ito. May katapusan din yan. Sabi nga ng mahaba man ang gabi, may umaga ding darating. Mga kababayan, ipakalat nyo ito sa buong mundo para malaman na itong sinungaling na presidente natin. Sinasabi ko na, sinungaling dahil yung sinasabi niyang project na 5,500 flood control project, wala. Ninakaw lahat. Trilyon ang ninakaw. Hindi lang bilyon-bilyon ngayon. Hindi lang pasampan yung tatay niya. So, mga kababayan, mga ipakababayan sa ibang bansa, magising po tayo lahat. Magkaisa tayo. Hindi dapat magtagal si BBM dahil sa ginagawa sa ating bansa. Kinukulong lahat ang mga kritiko niya. Inuna niya si Duterte na illegal lahat, walang warrant of arrest. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Obviously, the events in the Middle East and others who talk about that, not that they're not important, but there's some other issues happening around the world, Mr. President, that you've shown great leadership in that have not gotten nearly as much attention. I think they deserve to mention today. The first is the International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. Did you want to know a little bit about it? Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel. By the way, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, she's talking about it, I'm saying that means that he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment. Well, and I actually think the people who are in biggest danger in our system are servicemen, people in unit. They'll try to go out for the rest of their lives, will not be able to travel anywhere in the world with their families because they can be arrested on one of these items. Imagine, you're a soldier, you fought in a war, and 20 years later they try to come grab you. So this is a big problem. So we've had dozens of countries already join us in this effort. Since we started 2 weeks ago, 5 countries have already quit the ICC and notified them that they're leaving, and we think there'll be more.
The second thing is we had an unprecedented ministerial. 60 countries came to Washington, and we're a part of an effort where we were shedding light on far-left terrorism and violence. You know, the bomb goes off somewhere and it's tied to some right-wing group, or what I don't consider neo-Nazis right-wing, I consider them Nazis, right? But you're going to get a lot of attention on that. But if it's a leftist group, an Antifa group, that gets no coverage, or they ignore the ideological spin and the ideological reason behind it. So we've got 60 countries came up here and hopefully creating a strong coalition to go after far-left violent terrorism. Go after it and call it by name. I think we're building a very strong coalition there. The International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. Ayan mga kababayan, so ito pong ICC ay madidissolve na. At nang pag-announce ni Trump noon, aalisin na nila ang kanilang mga member, 5 na po, no? 5 na pong country. At isa na nga po dito ay ang Venezuela, mga kababayan, to recently lang, di ba? Yung Chad nung nakaraan. Ito po, Venezuela, Burkina Faso, Mali, Niger at Chad. O, ito na pong 5 na ito mga kababayan ay sunod-sunod pong nagkalasan dito po sa ICC. O, patunay lang po yan mga kababayan na wala na pong karapatan itong ICC na manatili pa po sila. Wala na po silang karapatan na magsagawa pa po ng kanilang ginagawang kalukuhan dyan. Bakit? Kasi nga po mga kababayan, ito po ay wala na po sa wala na po sa tamang wala na po sa tamang hustisya. Biruin mo, di ka naman member. Ano 'yun? Pakialamero ka sa sovereignty ng ibang bansa. Eh may kalayaan kami dito eh. Ano ka? Ikaw yung hari sa buong mundo? Ito yung hindi naintindihan ng ibang mga kababayan eh. Parang binigyan nila ng karapatan itong ICC na hindi naman to bansa na maghari sa mga bansa. Yun eh, di ba? Kasi kung talagang hustisya ang kanilang unang sinusunod, di ba dapat hindi nila talaga tinanggap si Tatay Digong? Una muna nila tiningnan kung pumasa ba ito sa Rome Statute. Kasi nasabi ng kanilang Rome Statute, dapat padaanin muna sa korte kung saan nakakasakop ang isang mamamayan doon. Pero hindi po ginawa eh. So ibig sabihin, yung sarili nilang batas, hindi po nila sinunod. Ano ang ibig sabihin nito mga kababayan? Mayroon po talaga silang tendency na maghari sa buong mundo. At ang masaklap, hindi naman po sila bansa. Diba? Eh, kung ako kay Trump, amputin ko na yan, mga yan eh. Katulad dito sa ginawa dito sa Venezuela, di ba? Amputin na yan. Kasi illegal ang ginawa nila eh, katulad kay Tatay Digong eh. Ang violation ng ICC kung ako lang talaga yung yung isang makapangyarihang tao, katulad kay Trump, hindi katulad ng kay Trump, isang presidente. Oo, kung ako sa Israel, kay Putin, sabagay ang Russia, mayroon na rin silang warrant of arrest. Di ba? Kaya lang siyempre, pagka pinuntahan mo talaga doon, baka nga magkaroon talaga ng komosyon, baka ipagtanggol talaga ng ibang bansa din, di ba? Pero ganito, ginawa nila kay Tatay Digong dito, pwede rin yun. Kung kidnapin din yung mga judges dyan, dalhin doon sa bansa lalo na sa Russia, magagawa ba sila? Kasi tumanggap sila ng isang kidnap, katulad kay Tatay Digong. Isang kidnap, mga kababayan, ang ginawa nila kay Tatay Digong, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito yung kanilang maliwanag na violation. Kasi doon sa Rome Statute, kailangan padaanin nila sa local judicial authority. Bakit hindi nila sinunod ang sarili nilang, para bang tayo mga kababayan? O dito, tayo rin. Sino na ba dito ang nakapanood ng mga hinuhuli ng pulis? Di ba karamihan binabasahan ng Miranda Doctrine? Anong sinasabi? May karapatan ka manahimik, may karapatan ka kumuha ng abogado. Kung wala kang pangkuha ng abogado, ay bibigyan ka ng abogado ng gobyerno. Tama di ba mga kababayan? Ano nga natin? Ano ba ang Miranda Doctrine? Ano nga natin? I-chat GPT nga natin. Ano ang
Kaya atis feeling ko nung doctrine. May yata yun. Para. Miranda Doctrine, minsan napapagkamalang Miranda Doctrine. Ang Miranda Doctrine, imay pala, imay. Miranda Doctrine ay isang legal na prinsipyo na nagmumula sa kaso ng Ernesto Miranda sa Estados Unidos. Layunin nitong protektahan ang karapatan ng isang taong inaresto o iniimbestigahan habang nasa kustodiya. Kabilang sa mga karapatan dapat ipaalam sa isang inaresto ang mga karapatan kang manahimik. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. May karapatan kang magkaroon ng abogado. Kung wala kang kakayahang kumuha ng abogado, bibigyan ka ng isa ng pamahalaan. Ayan mga kababayan. Sa Pilipinas, kinilala rin ang mga katulad na karapatang ito sa ilalim ng 1987 Constitution, Article 3, Section 12, kapag ang isang tao ay iniimbestigahan habang nasa kustodiya, custodial investigation, dapat siyang ipaalam ang kanyang karapatang manahimik, ipaalam ang karapatan sa mahusay at independenteng abogado o abogado na itatalaga kung wala siyang sarili at hindi maaaring pilitin o takutin upang umamin. Yan mga kababayan. Ano naman ang Rome Statute? Natin ha. Ano naman ang Rome Statute tungkol sa nadakip at kung ang tinutukoy mo ay ang Rome Statute ay isang panliligang kasunduan na lumikiligan ng international HCC, may kapangyarihan sa isang taong inakusahan, international genocide crimes. Kung tanong mo tungkol naman sa nadakip ay dadalhin muna sa local na hukuman. Ang pangkalahatang prinsipyo ay oo, kung kaya at handang dinggin ng sariling bansa ang kaso. Ito ay dahil sa tinatawag na principle of complementary. Unang, may pananagutan ang mga lokal na hukuman ng isang bansa na imbestigahan at litisin ang akusado. Makikialam lamang ang ICC kung ang bansa ay ayaw o hindi tunay na kayang magsagawa ng patas at epektibong investigasyon o paglilitis. So, ibig sabihin mga kababayan, kung ganito ang ating pagbabasihan, hindi rin po sinunod ng ICC yung sarili nilang batas, Rome Statute. Hindi nila dinala si Tatay Digong at dito hindi rin binasahan ng Miranda Doctrine ni Torre. Diba? Aminado naman si Torre, mga kababayan, ito no? Aminado si Torre dito at may video po yan. Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw mga kababayan. Ito pong administrasyong Marcos na ito, pagkatapos po nito, hindi natin alam kung saan po magsusuot itong mga daga na ito mga kababayan. Magtatakbuhan at magsisipagtago talaga ito mga kababayan. Kasi nga, alam ni Torre talaga na mayroon siyang nilabag na batas, ang Miranda Doctrine. Mismo siya, isa siyang pulis, alam niya na kailangan po yung gawin. Diba? Ayan o. Miranda Doctrine. May karapatan kumuha ng abogado, magkaroon ng abogado. Sinabi ni Tatay Digong yun eh. Abogado ko ang aking anak. Hindi niya pinapasok. Nagkaroon ng hearing sa Senado, di ba? Ayan no, sinabi niya, inamin niya na hindi niya pinapasok. Di ba? Mr. President. But I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Oh, kita mo? I will not allow VP Sara in. Yes, sir. Tama. Itong video na ito mga kababayan, pakatandaan po ninyo kasi nga, pag nagkataon, mamaya,
Baka iiyak-iyak itong si Tory, sasabihin niya, sinunod ko lang naman ang utos sa akin. Tanga. Anong sinunod sa mong mata? Mata ni mong... Anong sinunod? Alam mo yung batas eh. Ikaw bilang isang pulis, alam mo yung batas. Hindi ka naman pulis ng politiko eh. Tingnan niyo mga kababayan, may atim pa sila ito ha. Sa pang maliwanag na pag-amin ni Auntie Claire na talagang sila ang may para makarating si Tatay Digong dun sa dahig. Hindi po ibig sabihin na kapag hindi pa nag-rejoin sa ICC, ay hindi na makikita ang sensibilidad ng administrasyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Tayo po ay tumutupad sa ating batas, ang RA 9851. Ito po ay isang tool na magagamit para mapanagot ang dapat na mapanagot ang mga taong may kaso sa ICC. Nakita na po nila. Na-surrender na po natin mismo ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Ayan no mga kababayan. Came from the horse's mouth. Sa bunganga mismo ni Auntie Claire ninyo. Nasabi nga doon sa isang post, impactang... Diba? Mayroon naman sinabi si Direk Daryl, PICC. Kayo na ang bahala ano ang meaning ng PICC mga kababayan. Pero mayroong isang post, impactang. Sino kaya 'yon? Asan na? Tool na magagamit para mapanagot ang dapat na mapanagot ang mga taong may kaso sa ICC. Nakita na po nila. Na-surrender na po natin mismo ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Yan. Paki-record nyo na lang yan mga kababayan. Wait lang para doon sa gusto mag-record Ito po ay mismo na po si Auntie Claire Castro ang umamin. Kaya si Auntie Claire, marami din to sasagutin balang araw mga kababayan. Antayin lang po natin, magpalit lang po talaga ng administrasyon. Auntie Claire pakisagot mo ito mamaya kayo pala mismo ang nag-surrender. So, ibig mo sabihin talaga inaamin mo Hindi po ibig sabihin na kapag hindi pa nag-rejoin sa ICC, ay hindi na makikita ang sensibilidad ng administrasyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Tayo po ay tumutupad sa ating batas, ang RA 9851. Ito po ay isang tool na magagamit para mapanagot ang dapat na mapanagot ang mga taong may kaso sa ICC. Nakita na po nila. Na-surrender na po natin mismo ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Ayan. Nakita na po ng lahat mismo na nai-surrender sila mismo ang nag-surrender kay Tatay Digong sa ICC. Ibig sabihin, inaamin po dito ni Auntie Claire na inutil po ang ating bansang hudikatura. Ay nako, kawawa naman ang ating mga huwis. Kawawa naman ang ating mga abogado. Napakabobo, napakawalang kwenta pala ng hudikatura sa ating bansa. Hindi po kayang maghatol or lumitis sa isang dating Pangulo na mahina na. Ibig nyo lang sabihin, Auntie Claire, ganun po kalakas. Ito pong mga Duterte na hindi nyo kaya. Kayo na lahat-lahat, presidente na kayo, hindi nyo pa rin kayang litisin ang isang uugod-ugod na dating Pangulo. Pinapatunayan nyo lang kasi nga, dinala nyo doon sa ibang bansa imbis na dito. Samantalang kung talagang may kakayahan kayo, malakas kayo, atapang kayo, ba't hindi nyo dito dinitis? Sa totoo lang mga kababayan, alam naman nila, kayang-kaya naman dito yung litisin. Ang problema lang, kahit nandito yan mga kababayan, makakapaglabas pa rin yan ng mga opinion at suggestion at makakapagpasabog pa rin yan ng kanilang mga kalukuhang ginagawa sa ating bansa. At yun ang ayaw na ayaw nila mangyari. Kasi nga si Tatay Digong patuloy pa rin pong pinapaniwalaan ng mga Pilipino. Dahil kahit wala na sa posisyon, napakataas pa rin ng trust ratings ng Pangulong Duterte. Samantalang si Marcos Jr. naman, malamig pa sa prayer
super negative. Frozen na ang ratings. At ayaw na. Hindi pa nga tapos sinusuka na ng taong bayan eh. Ay nako. So ayan po mga kababayan, itong ating video ngayon, alam ko kahit papaano, may good news po ito dahil nakakaramdam na po tayo. Unti-unti na pong may kilos sa taas mga kababayan. Para po dito sa pagpapalaya or pag-uwi ni Tatay Digong. Anong inyong masasabi sa videong ito? At anong wish ninyo dyan kay Castro, kay Torre at kay Marcos Jr.? Paki-comment nyo po dyan sa baba mga kababayan. Wish lang ha, yung ayos naman na wish. Kasi kung wag na kayo mag-wish ng katulad kay Cara David, baka malito pa doon sa taas eh. Baka, ay, ang dami namang mga ano nito, mga wish nito. Puro parehas lang, redundant eh. Pwede na tayo ng ibang wish. Baka yung wish ni Mima hindi matupad eh. Di ba? Sabi niya, imbitado daw siya sa suna ni Marcos. Pakicomment nyo po dyan sa baba sa comment section at pag-uusapan po natin yan at pupusuan po natin. Ito si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Bye-bye!